Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. This time, I'm gonna talk about Flip Top, Tipsy D versus J King at Isabuhay 2016. Shoutout nga pala kay Tipsy D, shoutout din pala kay J King, shoutout din kay Enigma sa buong Flip Top stop. Nandito tayo ngayon para mag-react. Kung bago lang kayo dito sa channel natin, sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin kung di nyo naman ma-share at di nyo naman ma-i-share sa mga tropa ninyo. Kahit i-like nyo na lang guys at mag-comment kayo para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko natake yung mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo para sa facts, meaning at message. At kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Batnubay ng magulang ang kailangan para hindi kayo nagwawala sa comment section at hindi ko man makukuha lahat. Ganun talaga guys eh. Hindi tayo ganun kabilis minsan makapag-isip at masyadong marami nangyayari. Reaction video lang to at sana habaan nyo yung pasensya ninyo. Ganun pa man, bago tayo bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, I'm master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Doon sa may description, nandun yung personal na channel ko. Kung gusto nyo ako marinig kumanta o mag-rap, checkan nyo lang. At let's get to it. Flip Top, Tipsy D versus J King, Isabuhay 2016. Na-like ko na yung video. Subukan kong mag-react ng dalawa o isa pa after nito guys. Bukas, alas 8 pa naman yung pasok ko. So gawin natin guys. Flip Top, Tipsy D versus J King. Ilang minuto ba to? Mabilis lang to. Bilisan ko na guys. Flip Top as back and forth, nandito pa rin, GPP, Mapalakad, Pampanga, Isabuhay 2016, battle ang parating. At pangalawa sa huling laban natin ngayong gabi. Shoutout ulit sa inyo lahat, supportan nyo talaga lahat. Sa lahat ng bumubuo ng Flip Top. Flip Top again para sa parating na laban. Whipcaps.com, Google nyo, Facebook nyo, ma-search yan. Facebook.com/fliptop.battleleague ng isang authenticated page ng Fliptop. At syempre Fliptop, youtube.com/fliptopbattles ang official YouTube page ng Fliptop. Sa kanan ko, Bataan represent, kilala nyo na, magingay para kay Tipsy D. Bakada 047 Records kay Boss J, kay Bricks, sa Take It Out, Good Vibes Nerd Skills, Red Flag Clothing, siya SSO sa Kista. Ay, ito nga pala, requested pala ni Carlo Cana 1975. Sabi niya, Tipsy D versus J King naman, Idol Plan. Tapos shoutout ko na rin si Arnel Estrada 364, always watching from the Mom KSA, waiting for more uploads. Shoutout sa next video. Tuloy natin guys. Shoutouts kay Boss J. Sa kaliwa naman, Kabanatuan represent, magingay para kay J King. Pa rin yun. Shoutout kay Music para sa LP, Ma'am Juno, Kabanatuan, Pulis, Kuya Ninoy, Boss 2, Jay Acomo, Ferdinand, Rambo Deo, yun, kay Eduardo Lente, Arena, TK. Nice. Shoutout sa Lil B. Nanalo si J King ng coin toss. Pinili niyo mauna si Tipsy. Tig 2 minuto dapat. Sana sundan natin yung oras. Pito ang judges natin ay Isabuhay battle. Unang banat, Tipsy D. Pakinggan natin. Yo, gang! Yo! Sunod-sunod mo na panalo, dito na mapuputol. Di lang mapapaupo, standing mo mapapasubo pa sa bubukol. Ako ang pinakamagaling na tumira. Sasapakin ko ang tumutol. Huling kalaban ko, binaon ko ng sobra. Pati sa intro, napaungol. Ito na ba si Julius? Ito na ba si Julius Senon? Yung rookie ng Kabanatuan na sa eksena umagaw. Magaling daw sa rebuttals, jokes at bars. Yung mga kalaban pumanaw. Balitang balita. Inangat buong bandila, kasi genius, ngaraw. Pero nang pakinggan ko, wala namang lalim. Lahat ng sinabi ni Julius, babaw! Sabi niya kay Alex, para kang sibuyas, kasi nagigisa ka na. Sabi niya kay Pistolero, para kang naghihiwa ng sibuyas, kasi naiiyak ka na. Hindi ka sick, ikaw ay basic. Huwag mo sabing apoy ang ini-spit mo, baka lungad. Kasi pambata lang naman lumalabas sa bibig mo. Ganito mag-metaphor, makinig ka. Pag binunot ko ang 45, malamang magka-disconnection sa network. Tatapat ko ang pyesa sa king na parang checkmate sa chessboard. Daliri sa gatilyo, akalain yung si Balakid, pinifinger ang record. Sabay tad-tad ng pindot sa J na parang sisirain ko ang keyboard. Bang! Speaking of keyboard, meron ka daw katulong mag-type. Pero di na ako nagulat. Ganun ba kahirap mag-compose kaya gumagamit ka ng shortcut? Huwag mo nang i-justify na wala kang ghostwriter. Total, di naman tayo pareho ng sukat. Kahit nandiyan pa si Romano to control J, di pa rin kayang pumantay ng iyong sulat. At alam
kung pumunta kayo para sa bars, kaya makinig kayo sa akin. Grabe, parang gigil si Tipsy D, parang sunod-sunod yung, ano pa to? 8 years ago, shit. Kasi si Tipsy D dati parang meron kasing sakit yung ibang mga artist niya, parang yung idea nila ng ng body bag sa kalaban yung sunod-sunod na tira. So hindi nila nabibigay ng ng justice yung pag-stretch ng mga salita na para naman ma-absorb ng mga nakikinig din. Kasi yung karamihan ng mga problema ng mga artist, parang marami akong sinasabi, tatantarin ko to. Pero dahil sa sobrang bilis at very aggressive yung idea ng aggressiveness nagiging idea ng mabilisang pag-atake. Pero in reality, pwede mong ilagay yung aggressiveness sa maayos na diction, maayos na expression, maayos na pronunciation, pati yung papaano mo dinadahan-dahan o binibigkas yung mga sinasabi mo. Yung pwedeng aggressive din yun, pero minsan ang akala ng ibang mga artist kailangan bilisan para magmukhang aggressive. Hindi ganoon yun, guys. Nakikita ko yun dito sa kay Tipsy D, kaya nadadaanan yung mga punchline niya. Meron siyang 2-liners na punchline, meron pa siyang another punchline sa Megatilio. Meron na agad siyang 3 haymaker na punchline na nadaanan lang ng tao kasi pakiramdam ng mga tao parang hindi pa tapos yung setup niya. Pero punchline na yun, narinig ko na kaagad. Pero dahil ang bilis niya magsalita na hindi na dadigest ng mga tao, hindi nabigyan ng pagkakataon yung mga tao na ma-digest yung salita muna, yung idea, at maghiyawan na, oh shit, ang lakas nun. Pero isipin niyo kung dahan-dahang in-explain ni Tipsy D yung idea na yan, ang laki nun, ang laking bagay nun. Tuloy natin. Game! J-King! Crowd favorite! Kinakagat ng karamihan, ginagamit ang tao upang mag-alsa sa kalaban. Kaya wala na yata akong pag-asa. Kasi itong si J-King, ang hari na pangmasa. Oh, kala ko nakikinig. J-King, Sabi ko, ang hari na. Hari na, pangmasa, kinakagat ng karamihan. Tinapay. Presyong pangpandisalan. Kaya paano ka magiging king kung hindi ka kamahalan? Bars, paano ka magiging king kung hindi ka kamahalan? Sayang. Sayang, pwede pa mabigyan ng justice yun eh. Pag na-execute niya pa ng maayos, na-express niya ng maayos, nakwento niya ng maayos. Excited si Tipsy D, wasakin si Jake. Tawa na tayo dyan. Puta ka na po, Jake yan. At dudurugin kita, makakita ka ng heavyweights. Paano ka Na-appreciate. naging king? Sagutin mo kung paano. Na-appreciate ni Jake yun. Puta ka, tinamaan ako doon. Sabi ni Jake. Nabalon si J. King doon. Naramdaman niya kaya nakatitig siya ngayon eh. Nakita ko na yung baril mo. Tititigan kita ngayon, sabi ni J. King. Hindi ka kamahalan! Nakangiti si J. King, guys. Sabi mo. Kala mo ha. Paano ka naging king? Sagutin Sabi niya, di mo na ako mababaril. Nakatitig na ako sa'yo. Nakuha mo na ngayon yung attention. Tuloy natin guys, sorry. Paano ka naging king? Sagutin mo kung paano. Isa ka nga sa unang nakinabang nung bumagsak ang Romano. Paano ka naging king? Aba, masyado kang presko. Central Luzon. Wala akong naalalang bumaba na ako ng pwesto. Pero sige, ikaw... Putsang ina, ang galing na pag-aagaw. Ginamitan na kagad ni tawag to, binigyan kagad ng statement ni Tipsy D after niya ng mga punch niya, binigyan niya ng statement na kaya ka lang naman naging king na dahil lang bumagsak yung Romano. At paano ka magiging king hindi pa ako mababa sa trono. Ang laking bagay kagad nun, di ba? Kasi gumamit siya tawag dito, nagkaroon ng psychological manipulation sa utak ng tao kung paano ginamit ni Tipsy D yung idea ng Roman, which is nung panahon Romano, 'di ba, bumagsak, tapos merong paano ka magiging king, so na manipulate niya yung utak natin. Paano ka nga naging king kasi meron ng hari ng mga panahon ng 2016 at yung naghahari doon sa panahon na yun, Tipsy D yung pinakamaingay.
So, ang Ikaw napakahusay. na ang hari, maupo ka na sa trono habang nakaluhod ang karamihan at inaawitan ka ng koro. Papaypayan ka sa upuan, may masarap kang hapunan, sulitin mo na hanggang sa dulo. Dahil matapos ang gabi, babawiin ko ang korona ng may kasama ng ulo. Bakit? Dahil kadugtong na lang buhay niya ang korona. Paano? Makinig kayo sa sasabihin ko. Dahil ang royal, pag tinanggalan ng crown, mawawalan na rin ng espiritu. Wow. Ulo mo, dibote, katawan mo, Royal, pag tinanggalan mo ng crown, magiging mawawalan ng espiritu. Kasi yung soft drinks yun eh, yung parang royal na soft drinks, pag tinanggalan mo ng mawawala. Royal ba yun? Tingnan natin. tinanggalan ng crown, mawawalan na rin ng espiritu. Yeah, espiritu. Royal crown. Tingnan natin. May iba pa yatang meaning yun eh, pero ang nasa isip ko yung soft drinks na royal. Kasi pag ininom mo, yung espiritu din kasi nun, tawag dito, yung mga inumin na pag ininom mo siya, may spirit kasi ang tawag sa kanila eh. 'Di ba? Kaya ang tawag sa mga liquor spirit, anong spirit yung ininom mo? Gin o kaya so sinasabi niya royal, so baka yung royal na soft drinks. Ulo mo, dibote. Huwag niyo na akong ikot doon guys ha. Kasi nagbanggit siya ng bote, so royal na soft drinks. Sasabihin ko, dahil ang royal, pag tinanggalan ng crown, mawawalan na rin ng espiritu. Crown yung Ulo tansyan. mo, dibote. Katawan mo, dilata. Tarak ng kutsilyo sa kalamnan. Ikutin ko hanggang sa makuha ang laman. Lahat ng dugong bughaw sa paligid mo, akin ang gigilitan. Hanggang sa kaharian mo'y magmukhang asul na karagatan. Tradisyon na yan. Tinupad ko lang ang hiling ng inyong majesty na lahat ng nasa monarchy will die nasty. Ang intense ng opening ni Tipsy D. Hindi ko alam kung napanood ko na ba to, parang hindi pa yata. Tangina. Hirap kasi pag tagal ko lang din nanood ng Flip Top, kailan ba huling panood ko nun? 2012 yata, 2013. Putang, hindi ko na to naaalala. Ang dami na palang laban, yung mga dyan sa Flip Top, ang dami palang laban, guys. Kaka-impress, tangina. And imagine, 8 years ago pa to. Guys, 8 years ago. Tangina lang yan. 8 years ago, ganun nakalupit si Tipsy D. Tangina yan. Tingnan natin, JK. Yo! Dati pinapanood lang kita. Ngayon, kalaban ko na. Dati gusto lang kita makalaban. Ngayon, tatalunin ka pa. Nung nakaraang aspakan, debut battle ko lang nun. Daddy, wala pang 1 taon. Tipsy din nakakalaban ko ngayon. Wow. Aspakan game! Yeah! Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng pistolero? No! Pisngi pa rin neto! Hoy! Alalay ni Kurapi ka! Alam mo ba yung kasabihan? Pinagsabihan ko yun na mangyayari na naman ang laban na hindi nyo inaasahan na paglabas ng poster, yung Tipsy ang may guhit sa pangalan. Bakit? Si Looney nga tinalo ni Shay, si Shay tinalo ni Pistolero, si Pistolero tinalo ko. Kaya wag ka na mabigla kung malalaman mong hindi ikaw kundi ako ang gustong makalaban nung hari ng tugma. Kasi bataan ka lang, kaya wag kang mangarap ng sagad. At tandaan mo, bataan, na hari lang sa hari ang pwedeng magtapat. Noong Ahon 6, nagmukha kang estudyanteng pinapagalitan ng maestro. Magandang analogy na kagad na ginawa ni J. King. No? Nagbigay kagad siya ng tawag dito ng magandang rhyme scheme sa idea ng yung idea ng eto guys, hindi niyo pa to masyado magagets, pero ibibigay ko pa rin sa inyo kasi para magkaroon kayo ng idea. Ang hirap kasing explain to yun. So, ang ginagawa dito ni J. King, guys, gumagamit siya ng tinatawag na cognitive bias. So, pag sinabi natin cognitive bias, for example, may kaibigan ka na mayroong alam sa basketball. Wala ka namang alam sa basketball, hindi ka nanonood. So, example lang to guys, para may idea kayo. So, may kaibigan ka, tapos may alam siya sa basketball, pero wala kang alam.
Tapos yung kaibigan mo pa na ibanggit ng ang pinakamagaling si Jordan. Pinakamagaling talaga, idol ko yun si Jordan. Wala ka namang alam sa basketball. So ngayon, nagkahiwalay na kayo ng kaibigan mo. Tapos ngayon, meron ka ngayon nakilala. Isang panibagong kaibigan, nakilala mo lang sa mall, sa may MRT, LRT, sa mayroong, sa trabaho mo. For example, sa kotse, regardless, di ba? O basta nakilala, friend mo rin sa ibang lugar. O kaya jowa mo, o kaya asawa mo. Eh yung asawa mo, o kaya yung friend mo, may alam sa basketball. Tapos sinasabi niya, pinakamagaling na basketball player para sa akin si LeBron James. Ikaw, na walang idea sa basketball, pero dahil binigyan ka ng information ng una mong nakausap tungkol kay Jordan, yung bias mo na doon na kagad kay Jordan. Nagigets niyo ba yung gusto kong sabihin? So, ibig sabihin, wala ka ng ibang resources o information other than Jordan. So, nagiging bias ka na kagad kay Jordan. So, ang mangyayari, pag sinabi ng bago mong kaibigan na, ang pinaka-favorite ko, ang pinakamagaling talaga, pinaka-the best, LeBron James. Ngayon, aatakihin mo naman yung idea na yun. No, ang pinakamagaling si Jordan. Kasi lahat ng impormasyon na sasabihin mo, galing dun sa unang mong kaibigan. Kahit wala ka namang idea. So, nagmumukha ngayon na merong alam ka sa basketball, kahit wala naman. Pero dahil meron ka ng cognitive bias doon sa idea na yun, yun yung ginagawa ni J. King. So, ang sinasabi niya dito, na parang para magkaroon ng ito yung plane, ito yung dimension na meron tayo. 'Di ba? Sinasabi niya sa mga tao at sa buong nakikinig na para lang makapunta doon at makalaban yung hari ng tugma na si Looney sa idea nila ng flip-top, kailangan hari din ng manalo. So ngayon, nagkakaroon ng cognitive bias yung mga audience, putang ina, tama si J. King. Kasi hindi ka naman hari. Tipsy, walang king sa pangalan mo. So ngayon, yung cognitive bias ng mga tao, putang ina, tama si J. King. Kasi para lang makalaban ng hari, another hari pa. Yung napakatalinong ginagawa ni J. King dito. Nagkakaroon tayo ng cognitive bias. Tuloy natin. Hari yang pwedeng magtapat. Galing. Tingnan mo. Sabi ng lalaki dito. Tama. Guys, tingnan nyo. Ituturo ko dito. Ito yung nakanganga. Ayun, guys. Sa audience, tingnan nyo rito, guys, Tingnan nyo yung arrow. Tapos, play ko. Na hari lang sa hari yang pwedeng magtapat. Yung ahon Sabi nyo, tama, boss. Putang ina yun. Let's go! Play natin. Tuloy natin. 6, nagmukha kang estudyanteng pinapagalitan ng maestro. Daan mo, bataan, na hari lang sa hari yang pwedeng magtapat. Nung ahon 6, nagmukha kang estudyanteng pinapagalitan ng maestro. Guys, tandaan nyo, idea lang yung sa best friend at saka pwede mong makuha yung information at cognitive bias sa different form. Tuloy natin, guys. Ibinulgar pa ang kinopyang linya nitong malabong rebelya kung magresiklo. Tapos sasabihin mo na ikaw ang in-improve na delok, hindi lang pala linya nire-recycle mo, pati pagkatao. Kaya huwag kayong maniniwala sa energy ball niyang ginagamit. Kasi paano tatagos sa globo yan, di ganyan nalagpasan yung balakid. Yung itinuturo mong maestro, hindi ka lang tinuruan, pinaglaruan ka pa. Kasi tinalo ka na nga sa battle, tapos yung album niyang Gatilyo, na i-promote pa niya. Ouch! Napakahusay din ang ginawa ni J. King dito, no? Parang pinapahiya niya. Ang ginagawa naman dito ni J. King, public execution naman. Tapos, maganda yung mga atake ni J. King dati, talagang napakahusay din ni J. King, Gumagamit siya ng idea ng public, humiliation. Kasi, parang kinakausap niya yung mga tao in idea na parang kino-convince niya lahat ng crowd, di lang yung crowd, judges at lahat na nakikinig. Kasi public Parang tingnan nyo guys. Pakahusay, putsang ina niyan. Textbook, crowd manipulation. Ka pa. Kasi tinalo ka na nga sa battle, tapos yung album niyang Gatilyo, na maestro, ibinulgar pa ang kinopyang linya nitong malabong rebelya kung magresiklo. Tapos sasabihin mo na ikaw ang in-improve na delok, hindi lang pala linya nire-recycle mo, pati pagkatao. Kaya huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala dito. Public humiliation Putang ina nyo, merong gago dito. Wala sa energy ball niyang ginagamit. Diba? Kasi paano tatagos sa globo yan, di ganyan nalagpasan yung balakid. Yung itinuturing mong maestro, hindi Dinastify niya pa yung balakid na parang paano mo ko lalampasan. Hindi mo nga nalampasan yung balakid Parang nagpapakita siya ng proof. Diba? Hindi mo nga nalampasan yung balakid O, diba? Pero yung idea doon, even though
ang ganda ng pagkakasabi ni J. King, Balakid is a different scenario, 'di ba? Hindi siya kinababa ng pagkatao mo, o kinababa mo bilang isang MC. Ang idea ngayon yung future ngayon, yung present between Tipsy D at J. King. Kasi once na tinalo ka ng isang tao sa past, it means meron kang improvement na ilalabas. Kasi everything is improvement eh. Regardless kung nanalo ka o natalo ka eh. So yung makabago, after ng Balakid, makabagong Tipsy yun. Mas uhaw, mas gigil, yun dapat yung naiisip ng mga tao. Kaya dapat, ginamit ni J. King, kaya alam ko, uhaw yan. Alam ko, imaganon sana. Pero sinabi niya, ginastify niya, natalo nga lang to si Balakid. Tapos ako, parang nga idea, tinalo ka lang ni Balakid, paano mo ako matatalo? Parang ganon. Tuloy natin. Sorry, ang dami kong sinasabi guys ha. Sa globo yan, di nga Pwedeng pag-aralan tong laban ni Tipsy D at saka ni J. King. Pwedeng pag-aralan to, lagay sa classroom, tas pag-aralan ng masusi kung paano ginagamit yung mga words, mga figure of speech para mas lalong matuto yung mga kabataan natin. niya nalagpasan yung Balakid. Yung itinuturing mong maestro, hindi ka na tinuruan, pinaglaruan ka pa. Kasi tinalo ka na nga sa battle, tapos yung album niyang Gatilyo, na i-promote pa niya. Ouch! Kahit sa pambato ng Pampanga, halatang bitter to dito. Kasi hindi niya matanggap na tinalo niya na si Sinyo, pero si Sinyo pa rin ang paborito. Ouch! Ang galing, puntang ano. Ang galing ni J. King sa crowd control. Textbook, one of the best crowd control is yung ipakita yung pagkakamali ng isang tao. Tapos ibulgar mo sa mga tao yung bagay na yun. Na dapat si J. King nag-lawyer siya eh. Ganun yung mga lawyer eh. Kung paano para manalo ka sa isang kaso, hindi mo titignan yung krimen, titignan mo yung background ng isang tao na yun. Paano ka namin paniniwalaan, putang ina mo, addict ka. Tatanga-tanga ka, bobo ka, di ka na-graduate. Dami mong problema, marami kang utang, sablay ang karera mo. Paano ka namin papaniwalaan na talagang inatake ka? Di ba ang laking bagay nun, guys? Dito pinapakita ni J. King kung gaano ka bad trip yung background mo sa mga tao. Pero in idea, it makes sense. Pero always always natin tingnan kung sa mga judges ba effective yun. Sa akin effective siya, sa crowd sa tingin ko effective din siya, pero tingnan natin sa mga judges effective din siya. Kasi lagi niyong isipin, bawat individual may kanya-kanya silang perspective kung paano nila tingnan. Nasabi nga nila subjective, para sa akin hindi naman subjective palagi. Objective, subjective. Tandaan niyo palagi, huwag niyo laging yung mga tao palagi, subjective naman yun eh. Objective na. Guys, tatlo yan. Merong objective, may subjective, pero merong undeniable truth pa din. Yung undeniable truth, tinanggal pa nila yun. Ginawa ng subjective, objective. Pero undeniable truth, tandaan niyo ang subjective, merong kahalong emotion mo yun, feelings at sarili mong opinion. Yung objective naman, yun yung idea na base sa facts. Meron kang pinagkuha ng dokumento, may binabasa ka para hindi ka magkamali, yung tamang result. Pero yung undeniable truth, iba na yun. Hindi mo na kailangan ng facts, hindi mo na kailangan suriin, andun makikita mo. Diba? Hindi mo na rin kailangan lagyan ng feelings o opinion mo, andyan, nakikita mo talaga. Diba? Parang ganun. Mahirap yan i-explain guys, especially pag hindi personal na ini-explain sa'yo. Tuloy natin guys. Naawa lang sa'yo sila mga Oxwan, kaya ka inalalayan at inasikaso ka pa rin. Pero hindi senior rito, tingin nila sa'yo, kundi senior citizen. Kaya aminadong mas kilala ka sa akin, pero ako yung mas bukang bibig. Kasi lamang ka lang sa paningin, ako lamang sa pandinig. Para mo nakakagulat ang sa akin nakakayanig. Tumatagos ka lang sa globo, ako gumugunaw ng daigdig. Kaya ano, tangina mo, sarap mong kalad ka rin. 2016 na, pormahang F4 ka pa rin. Shingha! Nagsusuot ka pa ng medyas sa ulo. Ano akala mo maganda? Ganyan ba si Einstein? Tanga?
Kaya sa bars ng Lasem, huwag kayong masyadong naniniwala kasi ini-English niya lang yung dulo para yung mga tao madaya. Ngayon, paano nyo sasabihin na si Tipsy ay Makata kung hindi purong Tagalog ang ginagamit niyang wika? O ngayon tapos na ako. Wow. Ano ang ititira mo sa akin? Mga linya ko na imamali mo? Mga linya ko na i-recycle mo? Paglalaroan mo yung pangalan kong J-King, tupak ng Pinas at lalaitin ang height ko? Sige, gawin mo. Ipakita mo sa mga tao na ganyan ka lang kababaw kumuha ng anggulo. You know guys, bias ako. I love Tipsy D. But I think nakuha ni J. King when it comes to sa charisma niya, na-execute niya ng maayos, na-express niya ng maayos yung mga linya niya. Even though hindi ganun karami yung vocabulary, kasi sa tingin ko, yung first round ni Tipsy D, even though malakas, para siyang naghabol. 'Di ba? Na kailangan talagang, especially pag live, durog si Tipsy D sa first round. Pero kung usapang bara lang at lakas, creativity, magandang malaking vocabulary, I will give it to Tipsy D. Pero syempre, kailangan kong ilagay yung paa ko sa sapatos ng mga live talaga eh. Syempre, hindi ko rin masusuri ng ganong kabilis. Pero dahil na-impress ako sa ginawa ni J. King sa first round, nakita ko yung idea kung paano niya inatake si Tipsy D. Very package yun. Mula sa direkta, sa pagkuha ng crowd, sa pag-control ng crowd, sa pag-manipulate ng mind, you know, pag-deceive, and at the same time, pag-convince, halo-halo, and at the same time, sa huli, meron ka pang laughter. Package talaga siya. Even though ganun din yung ginawa ni Tipsy D, pero yung pinaka-umpisa niya, para siya nagmadali talaga. At yun yung nakasira ng buong first round na performance ni Tipsy D. Tignan natin yung second round. So, first round, nakuha ni J. King. Ako guys, malaman nyo, top 1 ko si Tipsy D. But of course, I'm just gonna be honest, base sa pagsusuri ko. Kung bibigay natin yung vocabulary, technique, intricacy, tapos yung technicalities, kung ano-ano pa, mabibigay ko kay Tipsy D. Pero in reality guys, pag nandun tayo sa live na laban, tulad ng sinasabi palagi ng Enigma, iba pa rin pag live. Dahil ganun talaga, kailangan mo siya masuri ng live. At sa tingin ko, nakuha ni J. King yung live performance na yun sa first round. Tuloy natin. Meron din kasing sa live panalo eh. Tapos pag ni-review mo na o ni-react mo na, iba pala, 'di ba? Pero dito, kahit ilagay ko sapatos ko dito sa bilang reactionist, ilagay ko sa live, sa tingin ko nakuha pa rin ni J. King yung first round. Tuloy natin. Nanonood lang daw siya dati. Pagkatapos nito, manonood ka na lang ulit. Malakas pala pandinig niya eh. Bagay ka sa crowd. Makinig ka na lang ulit. Yo! Susunod ko daw na kalaban ay hari. Galingan ko daw, sabi ni Arik. At dahil harap ako sa may kapangyarihan, nag-aaral ako ng magic. Hipnotismo! Sundan mo ko kaliwat kanan at tatanggalin ko ang iyong kayabangan. Anak mo ang iyong kahinaan, kaya sa sandaling ito gagawin kitang ilaw ng tahanan. Pagpitik ko ng daliri, tutubuan ka ng dede, maging ang iyong ari. Iba na. Kaya maniwala ka sa akin kapag aking sinabing J. King, ina ka. Ito ang tipo ng magic na sinadya kong hindi makompleto. Kaya wag niyo akong hanapan ng costume o ng malaking itim na sombrero. Dahil para to sa lahat na naghihintay makakita ng bago, sa pagkakataong ito, kuneho naman ang magpapawala ng tao. Wow! Putang ina yan. Inside punchline yan. Putang ina. Kuneho naman ang magpapawala ng tao. Guys, putang ina yan. Pinersonal niya si J. King. Gamit yung symbolism na yun, guys. Yan. Mataas na uri ng na yun, guys. Figure of speech. Yung tawag, simile na yan. Ano ba tawag dito? Hyperbole na yata yan or something. Guys, yung parang kinatawang tao mo yung idea na yun. Kasi si Tipsy D ginamit yung sarili niya mismo para maging parang personification or something like that. Parang isinabuhay niya mismo yung idea at yung simbolo ng kuneho. Tapos si J. King yung tao. Ang laking, very visual para sa akin. Napakahusay ng tangina. Tayo makakita ng bago, sa pagkakataong ito, kuneho naman ang magpapawala ng tao. Boss! Putang ina yun. Kuneho naman ang magpapawala ng tao. Tapos, in-idea naman talaga, yung tao yung nagpapawala ng kuneho. Putang yun. To be able na makapag-isip ka ng ganoon ka-creative na linya. Pang inang yan. Tuloy natin.
Pasok sa kahon! Tarak ng espada sa maraming bahagi. Labas sa kahon! Masyadong malikot, kailangan kang itali. Pasok sa kahon! Chainsaw sa bewang hanggang sa mahate. Pabalik-balik ba? Ganyan talaga ako, trumabaho ng lagare. O ano? Natatakot ka? Ngayong Putang ina, nag-init si Tipsy D kasi ang galing ni J. King eh. Nabigay ni J. King yung 100% ni Tipsy D. Putang ina yan, performance-wise. O ano? Natatakot ka? Na yung katawan mo ay hindi na magkabit? Pareho lang tayo ng problema. Ang akala ko kasi magaling ka magbalik. Pwes mabulok ka dyan sa kahon hanggang tuluyan kang manigas. Manatili ka na lang sa loob kasi tapos na yung palabas. Ang mag-champion sa isa buhay, ang pinakawalang lasa na nabanggit nito. Aalating ka sa akin, walang tamis ng tagumpay ang dadating sa'yo. Sablay ka magtimpla ng salita. Utak mo imbalido. Puro na lamang matabang lumalabas sa labi mo. Kaya nung ako'y nagmagic, sarap, di ka dapat malito kasi ipapakain ko sa'yo lahat ng sinabi mo. Putang ina yan. Magic sarap, ipapakain ko lahat sa'yo, lahat ng sinabi mo. So, ibig lahat ng sinabi mo, niluto niya. Tapos nilagyan, yung magic na idea na yun, yung rhyme scheme niya na magic, yun yung magic sarap na nilagay niya doon sa lahat ng mga sinabi mo para ibalik sa'yo. Yun yung punchline na yun. Putang anang yan. Storyline. 101 by Tipsy D. Okay na, ayun na. Magic sarap. Kasi hindi ka marunong magbalik. Ayun yung sinabi niya. Hindi ka marunong magbalik. So, lahat ng sinabi mo sa akin, nilagyan ko pa ng magic sarap. Eto yung pinaka-biggest rebuttal sa'yo. Di ba merong magre-rebat ka ba? O eto yung rebuttal ko sa'yo. Hinalo-halo ko pa, ginawan ko pa ng kung ano-anong rekado, niluto ko pa ng maayos. Tapos, nilagyan ko pa ng magic sarap para ibalik sa'yo. Pukay ng inang punchline yan. Nabaril si JK. Pukay ng ganda na na. Bang lumalabas sa labi mo, kaya nung ako'y nagmagic, sarap, di Magic ka sarap? dapat malito kasi ipapakain. Puta, double meaning pa. Magic, sarap. Nag-magic ako sa pagrarap. Putang enang yan. Kala ni Tipsy din, di ko pa mahuli yun. Ka magtimpla ng salita, utak mo imbalido, puro na lamang Magtimpla ng salita, ang utak mo imbalido. Nagtimpla ka ng na paralasado ng utak mo sa kakasalita. matabang lumalabas sa labi mo. Puro matabang yung lumalabas sa labi mo. Kaya nag-magic ako sa rap. Pero magic sa rap. Kasi lahat ng mga lumalabas sa bibig mo, matabang. Walang lasa. O ibabalik ko sa'yo ngayon yun. With magic sa rap. Nausukan tayo ni Tipsy D. Puta ka na, hindi ko pa nahuli yun ah. Munti ko nang hindi mahuli yun eh. Tangay na ngayon. Buwisit talaga si Tipsy D. Nausukan tayo. Tanga na, maganda pag-aralan yung mga ganito. Isipin mo yun, utak mo imbalido, lahat ng lumalabas sa labi mo, sa bibig mo, basta sa bibig mo, puro matatabang. Kaya ako nag-magic sarap. Nag-magic ako sarap, guys! Pukin ang ina, nag-magic sarap! Nag-magic ako sarap! Putang ina yun. Magic sarap, magic sa pagrarap. Putang ina. Usay. Bumawi ng gigil si Tipsy D. Sabi ko, putang ano mo, nakuha ni J. King yung first round. Di na ako pwede magkamali, sabi ni Tipsy D. Ang lasa na nabanggit nito, aalating ka sa akin, walang tamis ng tagumpay. Ang lasa Aalating na ka sa akin. nabanggit nito, aalating ka sa akin, walang tamis ng tagumpay ang dadating sa'yo, sablay ka magtimpla ng salita, utak mo imbalido, puro na lamang matabang lumalabas sa labi mo, kaya nung ako'y nagmagic, sarap! di ka dapat malito kasi ipapakain ko sa'yo lahat ng sinabi mo. Bars! Tangina, hindi na-appreciate ng tao. Ang bilis kasi. Ang bilis, guys. Hindi mo yun kagad mapaprocess ng live. Putang inang yan. Even though yung, kahit magaling kang rapper, makakakuha ka ng idea, pero hindi mo kagad mabibigyan yun ng justice na parang, oh shit, putang ina, bigat nun. Ang hirap. May mga rapper na, putang ina, pero hindi talaga, guys. Ako nga eh, di ba? Hindi ko agad nakuha. Kailangan pa ng maraming post para makuha at ma-achieve yung idea na yun. Yung content, yung context na yun. Si M-Site at Lil Jon nag-tie sa tryouts. Sumunod si Jonas at J. King, nag-tie din sa tryouts. Ngayon sabihin mo sa akin, anong nakaka-proud doon, tangna? Na wala yung 2x2 mula nung pinauso nyo yung tabla. Kapal lang mukha mo mag-isa buhay at mag-aastang kampyon, hindi ka man nga manguna. Patunay lang na ikay hindi ka rapat-dapat sa title, parang kanta ng salbakuta. Nakalusot ka lang naman sa pistolero na naubusan ng amo.
Pero ako, hindi ko problema ang bala. Sige, tanong mo kung paano. Dahil kaharap mo ngayon ang asintado na Montano. Ako mismo ang bullet na pipigil kay Jay Manalo. Jay Manalo. Fuck. Yo, at tayo ka. Hindi ako alalay ni Kurapika. Alalay ako ni Mojako. Di mapigilan ang kamay na bakal parang nakaasukal si Dono. Oo, tayo ka. At isa lang tong malaking eksena sa banyo. Dahil ibubuhos ko lahat, mapababa ka lang sa trono. At lakas ng loob mo mandamay ng babae sa laban. Eh di ba may asawa kang tao? Hindi ka ba natatakot na bumalik sa'yo ang iyong mga pananarantado? Hanggang sa naisip ko, dalawa nga kayong champion sa tryouts eh. Kaya malabo ang epekto. Okay lang na may ibang tumira sa misis mo. Sanay ka kasi nang may kasalo sa pwesto. Ba't mo tinaya ang buhay mo sa sungay ko? Sumugal ka sa Viking. Di ko na kailangan mag-tryo, tawagin si Third. Tapos na kami mag-banding. Hindi ito Lucky 9 pussy. Dead on the spot ka sa driving. Dahil kahit dumoble ka pa, di pa rin uubra. Gugulungan ko ang parking. Time for all para JK President. Yo! Ganda yung pinakita ni Tipsy D. Medyo nag-stumble lang siya ng konti pero dahil hindi siya ganun katagal, tingin ko pasok naman. Eh, parang uminom lang siya ng tubig o parang tumalikod lang siya. Parang okay naman yun para sa akin. Pati pagka-champion namin ni Jonas, binabanggit niya. At least ako nag-champion. Eh, ikaw nag-champion ka ba? Sumali ka ng 2x2, di ka pa rin nagcha-champion. Sumali ka ng isa buhay, di ka pa rin magcha-champion. Sinyo at J-King, parehong komedyanteng na-discover. Saito at Tipsy, parehong may ngiping malaki. Nung nakita ko yan, tawa ako ng tawa. Yung tama ko pataas. Hanip yung ngipin niya parang TV, kasi maraming palabas. Gifted ka din eh, no? Palabas. Gifted ka din eh, no? Kasi may pisge ka na ni Mox 1, ngipin ni Saito, buhok ni Carrotman, mukha ni Marlo. Nagpe-Facebook ba kayo? Daddy, sa tatlong nakakalabang ko, dito pa ako sa pang-apat di kinabahan. Kasi okay lang pag tinalo ko niyan. Eh siya ba okay pag tinalo ko yan? Matatanggap niya sa akin ay sobrang kahihiyan. Baka pati pamilya patayan, magmalakris Benwa yan. Alam mo sa sobrang mong galing, hindi ka na maintindihan. Banat mo kailangan pang i-replay yan bago sila mapabilib. Ako sa sobrang kong galing, nakapagsalita yung pipi, nakakita yung bulag, at yung bingi nakadinig. Hindi ka naniniwala? Ilapit mo si Righteous One, patatayuin ko. Pag hindi yung tumayo, papatayin ko. Sa bagong inaabangan sa flip top, maraming Ang ganda ng ginagawa ngayon ni J. King. Ang ginagawa ngayon ni J. King, sinosolidify niya yung credential niya sa crowd. Kung gaano siya kalupit, kahusay, aesthetics. Ang galing. Sinosolidify niya. Ibig sabihin, sinusubukan niyang ibigay sa mga tao na yung credits ko bilang isang rapper, matibay talaga. Credentials, guys. Search niyo na lang. Tuloy natin. emsing na bulabog kasi dinaig ko pa ang gera sa dami kong pasabog. Ako ang tunay na hitman sa laro. Trabaho ko ang pumatay. 5,000 kada ulo, pwes mamulot ka ng bangkay. Higit pa yan sa 100,000 na pwede mo sa aking ibigay. Kaso yung flip top naging simenteryo dahil sa dami kong napatay. Kaya ano, kaya pa? O di sige, heto pa. Nakahitit ka ba ng dubi o sige, hitit lang men. Kaso hindi ka na si Tipsy matapos kita nasabugin. Bumalik tayo sa nakaraan, ginamit mo yung time machine. Nakalaban mo ulit si Simyong pinagwapo't pinagaling. O bakit lumiit na si bata? Sa galing ko nagtaka pa yata. Tipsy, di mo kasi kayang gawin ang mga ginagawa kong ganito mamen. Kaya pag ang flip top na wala, malamang pati ikaw ay wala na rin. O di ba? Tagal na sikat nitong si Tipsy D. Pero wala pa rin siyang kanta sikat na MP3. Hindi ka kasi true MC. Iha, ipinipilit mo lang sarili mo sa laro parang Manny Pacquiao sa Kia. Ni hindi ka purong rapper, motherfucker. Ni hindi ka rin freestyler. Kaya ka lang nasali sa flip-top battle kasi malakas ang iyong backer. Kaya kung tutusin, ako sa'yo mas lamang pa nga. Dahil nagkampiyon ako sa tryouts na hindi mo nagawa. Kaya mas puta ka Tipsy, ikaw ang bading. Wala nang argumento. Sa Central Luzon ako ang tunay na king. No Sacramento. Kaya paano ba yan? Round 2 pa lang, tumba na tong si Koto. Alam mo ba yung Koto? Pag makateyang yung ulo, meron kang Koto.
Magandang ending lagi ni Jeking, but Tipsy D got the upper hand on the second round, guys. Maganda yung merong si Jeking na na props yung magra-rap siya ng ganun. Kasi props pa din yun. Yung binigyan niya ng ng swag, pero para maging interesting yung second round niya at makahook kahit paano ng tawag dito ng ng feelings, ng charisma. Pero masyadong mabigat yung ginawa ni Tipsy D sa second round. So nakuha ni Tipsy D yung second round. Napakahusay nun, guys. Magandang i-review to, guys. Sayang kaso reaction lang tayo. Marami pa tayong mapupulot sana. Tuloy natin third round, guys. Yo! Hindi porke binibigyan kanila ng beat sa palakpak, dapat ka nang matuwa. Ba't mo ipagmamalaki yung estilo, yung kanina pang maraming gumagawa? Ang ina, nakakahiya. Yo! Fuck. Teka lang. Okay? Yo, game. Testing ko lang, marunong ako umarte katulad ng Nico. Dito ka. Ito na ang final round sa yung death wish. Kahilingan mo na pagkabit. Sa akin, sa totoo lang, mahigpit ako talaga sa ganyan, guys, sa slip up eh. Pero dahil hindi pa siya nakakapag-start talaga, yung parang game, parang ganun. Sa akin, bibigyan ko ng chance, pero ako talaga sobrang higpit ko sa ganyan eh. Pero nakita ko naman na hindi pa talaga siya nag-start eh. Pero kung sa gitna ka mag-choke ng ganyan, guys, hindi ka pa nakapagsabi ng game, hindi ka pa na... Sa tingin ko, pasok naman. Pero, mahigpit ako sa ganyan, guys. Maniwala kayo. Once na mag-choke ka sa kalagitnaan, o kakaumpisa mo na, tapos bilang nawala ka pa, nag-stutter ka pa. Tingnan natin, guys. Nico, ginising mo lang ang Natin, dragon guys. parang... Nico. Dito ka. Ito na ang final round sa yung death wish. Kahilingan mo na pagkabigo. Ginising mo lang ang dragon parang 7 bola na ang nabuo. Hindi ito mock examination na mairaraos ng pabiro. Ito ay riot sa graduation, magtatapos to ng madugo. Dahil kahit ilang times pa magka-super rookie, panis pa din ang imitation. Narating ko na ang final product, tapos na ang multiplication. Pero komplikado daw at sabit dahil pareho tayo ng division, pues tatanggalin na kita sa bracket parang nag-simplify ng equation. Okay. Kasi wala naman lugar dito yung mga basura mong banat. Sabi niya kay Billy, sasagasaan kita sa kamay para maranasan mo ang gulong ng palad. Pagkatapos susubukan mo magbaka sakali, popompyangin mo siya ng frying pan para maranasan niya magtengang kawali. Gusto mo pala ng sakitan, di mo sinabi. Kung bitin sa yung dakdakan, lagyan natin ng extension, paabutin natin ng saksakan. At dahil wala ka namang kasaysayan, babalikan kita upang burahin ka sa kasaysayan. Nung panahong hinati ni Moises ang dagat para kamo maging daan mo. Wala bang nakapagsabi na Mesayad ang Mesaya na nakasaad ngayon sa libro? Naglakbay ang hari na di alintana ang trahedya ng palabas ko. Kinasabwat ko pati ang tala dahil patibong ko lang ang Pasko. Pagdating ng sabsaban na pa Diyos ko, napatawag pa sa santo, nakuha pang umasa sa ama namin, di ko naman kapatid ang isang to. Oras na magpaulan ako ng salita, hindi ka na makakaahon pa. Hindi ako si Noah, wala akong planong buhayin kang hayop ka. Sa labas ng palasyo, Ayun na yun. Nagwawala si Tipsy D. Putang ina. Na-hype na siya kay Jeking, guys. Bakit kaya? hindi ako si Noah, wala akong planong buhayin kang hayop ka. Sa labas ng palasyo, ikay mahina dahil di mo nakaharian to. Hindi lumuluhod sa korona ang rebelde na nasa harap mo. Kaya mahal na hari, trabaho lang. Di ko rin namang ginusto to. Isa lang akong hamak na bounty hunter. Tiyempo namang may nakapatong sa ulo mo. Tangina mo. Yo. Fuck. At sinabi mo na biniro mo yung tadhana na pikon. Kaya siguro sa akin hinarap ka ngayon upang siguraduhin na yung mga patawa ang siyang mabibigo dahil ito'y burst over jokes, hindi ako nagbibiro. Kaya paalam komedyante at sa mga supot mo na sulat,
Mahina ka sa atake, mapapatay ka ng gulat. Sobrang lakas ng loob mo, tawagin ang sarili mo na tupak, sobrang gaan lang sinisigaw mo, kala ko naglalako ka ng bulak. At ang kanyang utak, inihambing niya sa isang bundok. Pues gagawin ko yan. Maganda rin yun. Meron na naman siyang nilagay na polarity. Yung yin and yang, sobrang gaan, bulak. Naglalakaw ng bulak. Tupak. Kala mo mabigat pero naglalakaw ka lang pala ng bulak. Alampas, masisiraan ka sa akin ng tuktok. Sabay itutulak kita sa bangin nang walang alinlangan. Congrats, nahanap mo ang shortcut patungong kapatagan. Bangkay mo sa yungib, walang mangyayaring libeng, maubusan man sila ng luha. Mananatili ka lang sa burol hanggang tuluyang kang mag-anyong lupa. Tapos sasabihin mo na magkakaroon ka lang ng kalabang magaling pag humarap ka sa salamin. Matagal mo na palang alam ang kapalaran na kailangan mong harapin. Dahil ngayong gabi, dumating na ang inaasahan mong kalaban na magaling. At iniwang kitang bintana ng kabaong ang kaharap mong salamin. Wow! Bars, putang sabi mo, pag kalaban mo, makakaharap ka lang ng matinding kalaban pag nakaharap ka sa salamin. Yung pala, yung kabaong mo na pala, yung salamin sa kabaong mo. Very precise nun. Akala ko magaling ka na tunay. Panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa semis ng isa buhay, huwag nyo lang hanapin. Hanapin yung third round. Nanganapin ang wala. Pati pagsabay niyo sa beat, pinapansin pa ng lula. Palibasa yung pagsabay sa beat, yun ang hindi mo magawa. 2 beses ka nag-choke, pero wala na akong babanggitin. Siyempre, Tipsy D, di pwedeng matalo men. Pero makinig kayo, siya daw yung unang piraso sa domino, kaya patataubin niya ang lahat. Tanga. Kung ikaw yung unang piraso sa domino, bago mo kami mapataob, mauuna ka. Ganyan ba si Einstein? Tanga? Ikaw yung unang piraso sa domino, kaya patataubin mo ang lahat. Was ako yung tutulak sa domino, kaya tataob kayong lahat. Di nga umubra sa akin yung sundo ko, yung tadhana, mga demonyo. Ikaw pa kaya? Si kamatayan nga nakipaglaro sa akin ng harang taga. Siya pa yung nataya. Kaya paano mo maihigitan ang sarili ko? Yang gabi dadaan, pero pinigilan ko. May isang nakalusot, kaso ang nakakapagtaka bro. Hinintay ko lang yung oras, si Gago tumakbo. Kaya sa liga, isa ako sa kinakatakutan. Dahil pag ako ang nagpakita, kahit multo, kinikilabutan. Sa sobra kong lalim, mga laman dagat, nalulunod na. Kaya pag ikaw namatay, uuudin ka. Tapos yung uud mo, uuudin pa. Kung Magandang ginagawa ni JK, pero hindi kasi direktang, di niya inaatake si Tipsy din ng direkta eh. Parang mostly statement lang siya, tsaka buhat bangko bars, pero na-appreciate ko pa rin. Kasi pasok pa rin sa panglasa ko. Kung gusto daw ng bars, pakinggan siya. Putang ina mo. Kung makikinig lang din ako ng bars, balaki dat sak maestro na ang papakinggan ko. Okay. Lulaban mo kay Flick, lakas ng tama mo. How ironic na ikaw tong Tipsy pero puro mali ang hinanap mo. Mahilig ka humanap ng butas, dapat nilaro mo sungka. Mahilig humanap ng butas, ano pa bang aasahan nyo sa daga? Hahanap yan ng butas gaya ng ginawa niya sa G. Pero di naisip ni Tipsy na may butas ang D. Katulad ng, mas marami daw tumatak sa kanyang ribat. Oh, talaga? Eh kung magribat ka nga, pinakamarami na yung 2. Ano ba sinabi mong tumatak na ribat? Yung sinabi mong katulad ni Tukel, tatalunin din kita. Katulad ka ni Tukel? Puta, doon pa lang, panalo na ako eh. Dami niyo sa abakadas, pero ikaw lang ang sikat sa barkada. Paano nga sa abakada, gahaman ka? Siya lang ang gusto sikat, ilan man nagagaya. Kaya ang salitang to ay para sa taong buhaya. Makasarili, sana makarma ka, mawala kung anong meron sa iyo at maisip din ng mga best friend mo na laslasin niyang piski mo. Kaya ako'y tumula ng mahabang mahaba. Pagkatapos ng round 3 upo, anid mo tapos na po. Ako, very strict talaga ako sa third round, guys. And I'm very, very sorry sa... I mean, I like Tipsy D. Kung 2016 ko pa to nireact, I would give the win to Tipsy D.
Pero dahil ngayon, yung beliefs at paniniwala ko, at kailangan ko maging honest at maging bias doon sa paniniwala ko. You know, kung sa technicalities, kung sa 2016 ko to i-judge at i-react bilang isang individual, I will give it to Tipsy D. Base sa punchline niya, direktang pag-atake, very convincing, very creative, maraming mga punchline, and at the same time, yung creativeness niya. At dami ng vocabulary. Pero sa 2016 na yan, okay. Pero ngayon sa 2024, guys, at ako, solido na yung paniniwala at beliefs ko at meron tayong tinatawag na prinsipyo, 'di ba? So, para sa akin nakuha ni J King yung third round. Dahil sa performance wise. Kumbaga, naging default na natalo si Tipsy D para sa akin dahil sa third round niya na nag-stumble siya. Kahit itanggalin ko yung stumble niya sa first part ng third round niya, pero dahil nangyari pa rin sa gitna, hindi ko na kailangan palampasin yun, guys. Kasi pag pinalampas ko, magbumukha akong hipokrito, guys. So I'm just trying to be honest to you guys na ganun talaga, guys, eh. You know, sa tingin ko kung 2016 pa natin to ni-request ninyo, I will give it to Tipsy D kasi sa tingin ko mapapagpasensyahan pa. You know, tapos pwedeng hanapan yung hindi naman pwede pa rin makapasok yung mga punchline yun. Hindi pwedeng i-disregard yun eh. Kasi 2016. Pero nung panahon kasi ngayon, nung panahon pa nun, bago pa lang ang flip top eh. 6 years pa lang yung flip top. So bawat individual, wala pa silang konkretong prinsipyo na parang bawat individual sa kanila medyo okay pa sa akin ganito, medyo okay pa sa akin ganyan. Ako guys, yung prinsipyo ko guys, matigas na, solid na. Pag nag-stumble ka, nag-choke ka sa gitna ng rounds mo, you're done. Para sa akin, yun ka na. But kung 2016 to, dahil bata pa, hindi pa ganun kasolido, konkreto yung mga kaalaman natin sa pag-rap, hindi pa ganun, let's say, hindi pa ganun katalino yung crowd pagdating sa pagdadissect at pag-alam sa paniniwala nila. Kasi prinsipyo is the most thing, you know, kailangan mo yun talaga. Yung the key, yung key mo, para sundan ka ng mga tao. Gano'n ka ba ka-straight o katapat sa prinsipyo mo? So, ako, ang prinsipyo ko, pag third round, nag-choke ka, nag-stumble ka, nag-slip-ups ka, nagkamali ka, nakalimot ka, I'm very sorry. You know, kasi binigyan kayo ng maraming time talaga para makapag-practice talaga eh. Pero hindi ko naman pwedeng tuligsain yung mga judges kung ibigay nila kay Tipsy D yung round na dahil 2016 pa to guys eh. So, I'm pretty sure hindi pa ganun ka solidify yung prinsipyo nila na kahit mag-choke, basta sa tingin nila, deserve pa rin mapakinggan yung punchline. Deserve pa rin mapakinggan yung pinaghandaan. Deserve pa rin mapakinggan yung nilayout na linya. At sa tingin ko, deserve naman talaga ng artist na mapakinggan sila kahit mag-choke sila. Kasi kailangan nilang mairaos yun eh, 'di ba? 'Yun yung idea ng simpatya, you know. Meron kang simpatya dun sa bagay na yun. Kailangan mo ng sympathy sa mga nangyayari. Pero dahil nasa 2024 na tayo, 'di ba? Kailangan nandito na tayo, nag-judge na tayo sa 2024. So meron na silang almost meron na silang dekada. So sa dekada na 'yun, imposible na bawat individual sa atin walang konkretong desisyon. Wala tayong konkretong pag-iisip, wala tayong konkretong prinsipyo. So ako, dahil nandito na ako, matanda na ako, may konkreto na yung prinsipyo ko, nag-choke ka, third round, nakuha ni J King. So, first round and third round, nakuha ni J King at ang panalo dito si J King. Pero sa 2016, I'm pretty sure pwedeng manalo si Tipsy D. Don't get me wrong guys ha, it could be pwedeng manalo si Tipsy D. Kasi, ang titignan doon yung content at punchline pa rin. So, pwedeng makuha ni Tipsy D yung second and third round. Pero dahil 2024 tayo, let's just face the facts that, J King got the upper hand on third round. Tuloy natin. Flip top is back and forth. Isa po Panalo tayo ay lahat. 2016 battle yun. Tipsy D vs. J King. Kung nagustuhan niyo yan, flip top, pagigil! Ang boto ng Murado, 7-0 para kay Tipsy D. Na-appreciate ni Tipsy niya, sabi niya, putang ina. Kasi nga, nung panahon na yan, pahirapan pa rin mag-judge. Even though marami ng mga tao na rapper, marami ng magagaling na rapper, let's just be honest na hindi yung flip top, yung idea kung paano i-judge
Ganun talaga guys eh. So, I'm pretty sure, nakuha pa rin ni Tipsy D yung laban. Pero sa panahon ngayon, pag ganyan yung performance mo, makukuha ni J. King yun. Pero big props pa rin kay J. King kasi sa mata ko nanalo siya. Na-appreciate yun ni Tipsy D kasi alam niya yun eh. Na alam niya sa sarili niya na nakuha ni J. King yung laban na yan. Pero kailangan hindi tayo mag-guilty sa bagay nyo kasi 6 years pa lang yung flip top at doon nag-establish pa lang ng lahat ng idea at hindi pa ganoon kasistematiko yung mentalidad ng bawat individual sa flip top. Tuloy natin guys. Wala nang Ganyan lang pala guys. So maraming salamat guys kung nagustuhan nyo yung reaction video na yun guys. Ang dami nating napulutang aral dito guys sa Tipsy D versus J. King. Congratulations kay Tipsy D. Totoo yun. Pwedeng manalo talaga si Tipsy D. Pero sa panahon ngayon, si J. King yung nanalo. Kasi sa akin, konkreto yung yung prinsipyo ko. Kailangan ng mga tao talaga prinsipyo. Yung paniniwala mo, kailangan solido ka. Ganun pa man guys, kung nagustuhan yun, bibigyan ko siya ng 10 kasi napakaganda ng laban. Pwedeng pag-aralan talaga at masusing himay-himayin pa. Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nagustuhan nyo guys, bigyan nyo rin ng thumbs up, mag-comment kayo, bigyan nyo rin ng score kung anong score ninyo dyan guys. At galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pa ng Good Vibe Pro, ingat kayong lahat dyan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share yung video natin. Ingat!